Ako nakikinig ka ni Sir Justice. Ayan na. Sabihin mo sa Malaysia, huwag kang mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Kung ano-ano na po ang sinasabi ni Tito Soto, mga kababayan, laban sa Supreme Court. Parang mas maalam pa siya, parang mas magaling pa siya sa Supreme Court, mga kababayan, na nagbaba na nga ng pasya, kinu-question pa niya. Buti naman sana kung abogado siya. Mga kababayan, isipin mo 15 yan na hindi naman basta-basta maging bahagi ng Supreme Court yan. May angking talino galing na kapag tapos bilang abogado, kukwestiyonin mo yung 15 na yan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Eto, nilingon na, pinansin na ni Senator Dante Marcoleta itong nagpapapansin mga kababayan na si retired Justice Carpio mga kababayan. Matagal kasing nagpapapansin po ito eh. Oo, lagi siyang may sinasabi, lagi siyang may komento kay Senator Dante Marcoleta. Kaya ito medyo para lang sa ganun ay sumikat naman ng konti kasi hindi kasi sumisikat po ito. Hindi natin alam kung bakit hindi siya sumisikat sa kabila ng siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas mga kababayan. At nagtataka din tayo mga kababayan Oo. Dito sa mapapanood nyo pong video, talagang pinuri dito ni Senator Dante Marcoleta itong retired justice na ito na si Carpio, mga kababayan. At sinabi niyang siya po ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, mga kababayan. Bakit gano'n naman ang patunog mo, Kadyas? Para namang hindi totoo yung ang usapan dito mga kababayan ay tungkol dito sa West Philippine Sea na naman. Oo. At dito ay tinalakay dahil sa may mga sinasabi itong si retired Justice Carpio tungkol kay Senator Dante Marcoleta. Kaya dito sa Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information mga kababayan ay mapapanood natin sa pagkakataong ito kung ano ang naging tugon ni Senator Dante Marcoleta dito sa mga patutsada, mga walang humpay, walang patid at tuloy-tuloy na pagtira at pangingialam. Pangingialam ba yun? Nitong retired justice pala. Retired Justice Carpio, mga kababayan. At dito ipaliliwanag ni Senator Dante Marcoleta yung mga medyo malalalim na kaalaman dito na sa palagay ko ay hindi yata alam ito ni Justice Carpio, mga kababayan. Oo, kasi kung alam niya ito, kung sana ay naabot ng kanyang kaalaman nito, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ay hindi sana siya magkokomento o magsasalita ng kung ano-ano laban kay Senator Dante Marcoleta kung naaabot sana ng kanyang kaalaman ng mga bagay na ito, mga kababayan. Mga kababayan, gusto ko po munang ipapanood sa inyo ito. And then, bibigyan natin ng konting reaksyon pagkatapos na mapanood natin ng sabay-sabay ang video ito, mga kababayan. Ito po
Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam, mas konti ang China. Oh. Bakit ibang trato natin sa China? Bakit Oo nga nasasabihin naman. nila, dinidepensahan natin? Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Consistent tayo. Sabihin mo, ako nakikinig ka, Mr. Justice. Ayan na. Sabihin mo sa Malaysia, huwag kang mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat eh. Silang occupant ng picture eh. Ayun. Under international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, lalo na kung isla yung na-occupy niya, Magkakaroon din meron naman yan. tinatawag na enclave territorial sea. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles from the baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation doon sa enclave territorial sea. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka naman makukuha ang korte ngayon na magsasabi kung sino talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Kaya nga lahat tayo claimants. Vietnam, China, Philippines, Taiwan, claimants tayo in the disputed and troubled South China Sea. May overlapping, ano? Overlapping. Nasa iisi mo nga. Siya naman ang occupant. Oo. Pambira naman justice. pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya si Marcoleta kanya, yan ang Mababa. mababang klase ng abogado. Parang yung kasama din daw niya. Low level. Okay lang sa akin yun, Jen, di ba? Opo. Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya, yung retired justice na yan, yung pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Tama naman yun. Ako sakayod din naman ako doon. Yan. Mas magaling pa sa Supreme Court yan, sir. Para wala siyang masabi. Di ba? Ayan. Narinig po natin mga kababayan yung komento ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi ba niya naiintindihan yon? Sabi ni Senator Marcoleta, pambihira naman yung justice na yan. Ayan, pinansin na po kayo retired Justice Carpio. Siguro naman ay medyo sisikat na kayo ng konti dahil sa napansin na po kayo ni Senator Rodante Marcoleta. Ang tagal nyo na po kasing nagpapapansin sa kanya eh. Ang dami nyong sinasabi, ang dami nyong patutsada, mga banat kay Senator Rodante Marcoleta, pero hindi po kayo pinapansin. Oo, hinahayaan lang po kayo. Ngayon, medyo napansin na po kayo. Para nang sa ganun naman may pumansin sa inyo at medyo sumikat-sikat kayo ng konti. Ayan narinig nyo po yung huling parte ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ano sabi niya? Ang masasabi ko, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong bansa. Ayan Ba't ganyan na naman ang patunog mo, Kadyas? Parang hindi ka sumasang-ayon dun sinasabi ni Senator Marcoleta. Mga kababayan itong si retired Justice Carpio po kasi, mga kababayan, meron pa nga akong napanood na 4 sila na nag-uusap. Si Hidarian, itong si Calvo, na si Ronald Llamas ba yun? Yung Lamas ba yun? Lamas, oo. Sino pa yung isa? Itong si retired Justice Carpio, mayroon pang isa hindi ko alam kung abogado yun, medyo malaki katawan. Napanood ko, mga kababayan. Alam niyo kung sinong topic nila, mga kababayan? Si Senator Rodante Marcoleta. Sa dinami-dami ng tao dito sa mundo at sa dinami-dami ng mga politiko, senador, sa buong Pilipinas, mga kababayan, ang lagi nilang
pinag-uusapan ay walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta. Ganon kasikat. Ganon katanyag at ganon kagaling si Senator Dante Marcoleta kasi kung hindi ka naman talaga magaling, kung hindi ka naman talaga sikat, kung hindi ka tanyag, hindi ka naman pag-uusapan eh. Oo. Anong mapapala ng isang tao? Halimbawa, 4 kayo, nag-uusap-usap kayo, yung pinag-uusapan nyo, hindi naman kilala, wala namang nagagawa. Wala talaga. Ito kasi mga kababayan, kaya nila pinag-uusapan si Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, sapagkat siya po ay talagang sikat na sikat ngayon sa panahong ito. Alam nyo, mga kababayan, nag-post kami, meron kaming pinopost sa aming isang social media account tungkol dyan sa nangyari sa nakaraan, itong pagkundina ng mga senador. 15 yon na gumawa po sila ng resolusyon. Itong si Kiko ang nagpasimuno ng resolusyon eh. Itong si Tito Soto naman ang nag-push na ideklara na persona ng grata ang ambasador ng China, mga kababayan. Sinuportahan naman nitong si Risa Hontiveros, ni Erwin Tulfo na pinalalayas ang mga China, mga kababayan, at yung mga kasama nila, 15 po yan, mga kababayan. Alam nyo, nag-post ako eto post ko, itinabi ko yung 15 dito sa Siam. Yung Siam, yun yung hindi bumoto. No, hindi sila sumusuporta doon sa panukala nung 15. Yung 15, sabi ko doon sa title ng post ko, sino ang tunay na nagmamalasakit sa bayan? Yan ang nilagay ko eh. Alam nyo, mga kababayan, yung bumoto, marami na yun eh. Iniipon ko pa. Baka ako tulog pa yung iba. Ang dami na. Yung bumoto na kung sino ang tunay na nagmamalasakit, karamihan, mga kababayan, eto. Ang bumoto na, mga kababayan, ay nasa 1,200 na. 200 plus, 1,200 plus. Ang bumoto ng 1,200, mga kababayan, nag-like, nag-thumbs up. Yun yung mga tunay na nagmamalasakit sa bayan. Ang inilagay ko dun sa Siam, thumbs up, like. Yung sa 15, ang inilagay ko, heart. Alam nyo yung nag-heart, mga kababayan? 13 lang, ayan Tapos ang nag-like, para dun sa Siam, ay 1,200, mga kababayan, ayan Nakikita nyo? Ibig sabihin, mga kababayan, gising na yung ating mga kababayan. Alam nila ang nangyayari sa ating bansa at naiintindihan nila kung bakit hindi sinuportahan nitong Siam itong kanilang resolusyon, mga kababayan. Kaya, maski ang Pangulo, mga kababayan, maski ang Pangulo hindi sumusuporta sa resolusyon na ginawa nila. Ano sabi ng Pangulo? No! Yan ang sabi niya. No ang sagot ng Pangulo. Ibig sabihin, mga kababayan, ito gusto kong ipapansin po sa inyo ito Nagdidesisyon itong mga ito Basta ang sagot ng Pangulo. na mga senador, ito mga admin ito karamihan sa kanila nasa admin Kaya nga majority sila, mga kababayan di ba, mga kababayan? Nagdidesisyon sila nang sila na lang, parang wala ng Pangulo, hindi nila iniuugnay. Tama ba itong desisyon namin? Mr. President, na gumawa kami ng resolusyon para nang sa ganun ay paalisin itong mga Chinese dito sa ating bansa. Tama ba ito? Ito ngayon. Di napahiya sila ngayon. Dahil sa hindi sinuportahan ng Pangulo yung kanilang resolusyon.
Tinutulan ng Pangulo yun, mga kababayan. Kaya nakakahiya at napahiya itong mga senador na ito na 15, mga kababayan. Ano ngayon ang masasabi nyo? Lalong-lalo na itong ang tapang-tapang nito eh. Layas! May mga pagganong-ganon pa eh. Layas daw, mga kababayan. Ito namang isa, persona lang grata. Ito na naman. Itong si Tito Soto, mga kababayan ha, awatin ninyo. Kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig ni Tito Soto mula nung ilabas ng Korte Suprema ang kanyang pinal na desisyon tungkol sa tuluyan ng pagbasura ng impeachment complaint o articles of impeachment laban kay BP Sara, mga kababayan. Mukhang masisiraan na po ito ng bait at kung ano-ano na po ang sinasabi at ipinahahayag sa mga pahayagan. Siya na lang ang nakikita, mga kababayan, sa ating mga news feed sa Facebook. Siya na lang napapanood nyo kung ano-ano yung mga sinasabi niya. May plano po ito. Oh. Kaya gustong-gusto niya eh. Nagumulong yung mga impeachment na yan, mapa BP, mapa BBM, ay parang gusto niyang umupo bilang presidente. Parang gano'n lang gusto niya, mga kababayan. Magkaroon ng constitutional, mali. Constitutional crisis, mga kababayan. Kung ano-ano ang sinasabi mo, Kadyas. Ha? Kung ano-ano na po ang sinasabi ni Tito Soto, mga kababayan, laban sa Supreme Court. Parang mas maalam pa siya, parang mas magaling pa siya sa Supreme Court, mga kababayan, na nagbaba na nga ng pasya, kinu-question pa niya. Buti naman sana kung abogado siya. Mga kababayan, isipin mo 15 yan na hindi naman basta-basta maging bahagi ng Supreme Court yan. May angking talino, galing, nakapagtapos bilang abogado. Kukwestiyonin mo yung 15 na yan, ikaw, Tito Soto. Ano ang hindi po ba, mga kababayan? Ang nagagaling-galingan po ito eh. Pabida-bida po ito eh. Oo, parang mas magaling pa siya sa Supreme Court, mga kababayan. Sinabi na nga ng Supreme Court, nagpinal na ng desisyon na unconstitutional yung articles of impeachment versus BP Sara. Gusto pa niya baliwalain yung desisyon, hindi pa siya sumasang-ayon sa desisyon ng korte, mga kababayan. Marami po sila. Pati itong mga congressman, katulad ni Leila de Lima, sino pa ba? Ni Ridon, yan. Madami sila na hindi sumasang-ayon sa pasya ng Korte Suprema. Mas magaling. Kung gusto nyo, totoo na lang, advice ko po sa inyong lahat yung mga senador na hindi sumasang-ayon, mga congressman at kung sino-sino pa, mag-apply po kayo sa Supreme Court para maging justice kayo, maging bahagi kayo ng Supreme Court para lang sa ganun kasama kayo sa nagdidesisyon. Ganun na lang. Mag-apply po kayo para doon ay pagka may mga pagbobotohan ganun, sasalungat kayo. Ganun ang gawin mo, Tito Soto, para lang sa ganun. Para kahit papano may kumontrang isa, no? Pero balik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina, mga kababayan. Napunta tayo tuloy kay Tito Soto. Si Justice Carpio pinag-uusapan natin dito eh. Oo, itong si retired Justice Carpio, mga kababayan, yun na magpasalamat po kayo at pinuri kayo. Ni Senator Dante Marcoleta. At kayo na ang sinabi Sinabi na po na kayo po ang pinakamagaling na abogado sa bansang Pilipinas. At yan po ay sinuportahan naman ni Kuya Jen at ni Kuya Nelson at kami ay sumasang-ayon dyan, sabi nila. Okay na po sa inyo yun mga kababayan, na-share lang po namin yun. Pasensya na kayo kung ganun tayo magsalita. Pero yun kasi ang naoobserbahan natin, mga kababayan, maging kayo.
Ano ang obserbasyon nyo dito kay retired Justice Carpio, kay Tito Soto na hindi na nagpapaawat, mukhang mababaliw na dahil sa ibinabang pinal na desisyon ng Korte Suprema kung ano-ano na po ang sinasabi. Ano po ang mai-comment po ninyo, masasabi ninyo tungkol sa bagay na yan? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba at nang makita natin kung ano po yung pulso sa loobin ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at anong man po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, lagi po kayong mag-iingat.